Thank you na andito tayo ngayon sa Tawi Debate. Dinala tayo ni Creator. Thankful sa Creator kasi kung hindi dahil sa kanya, wala po tayo ngayon dito. Ayan. So, lalo na sa mahal natin na CEO, si Sir Engineer Robert P. De La Peña, at sa mga Board of Director, na kung hindi dahil sa kanila, wala tong Tawi Debate. Okay? Ayan. So, pakilala pala ako, name ko LP Balinya, former OFW from Saudi. So, nabuktabahan na ako. Tubo Mindanao, ayan. So, bago ako naging OFW, dumaan din ako sa iba't ibang kasi bata pala ako, wala na ako sa mga magulang, working student po ako. So kung saan-saan po ako kung sino-sino yung naging amo ko dati, hanggang naging empleyado ako for 5 years. So, yun, sa madaling salita, nakapag-abroad ako dahil nalayo ako sa mga anak ko, bata pa lang sila, mga maliit pa lang, nalayo ako sa kanila dahil sa sobrang hirap. Ayan, nung nasa abroad na ako, akala ko, makakasama ko na sila. Sa madaling salita, may bigay ko na yung gusto nila. So, good news kasi hindi. Kasi, once na OFW ka, andun talaga yung parang, ikaw na yung parang hingian ng tulong, di ba? Na dati hindi ka kinikilala, pero nung nasa abroad ka, parang lahat ng problema yata, na kumustahin ka lang, tapos after kumusta, may pira ka. Ganun yun, nangyari sa akin. So, sabi ko, umalis na nga ako sa Pilipinas kasi yun ang nangyari sa akin. Ang hirap pala kung sobrang ang bait, matulungin kasi wala talagang nangyari. Ultimo, sarili mong pamilya, anak, hindi mo na matulungan kasi nauna mo yung ibang tao. Ayan. So, nung tawag ito, bago ko to natagpuan ng Tawi Debate. So, mahilig kasi ako dati. Kasi mag-isa na ako, scroll sa cellphone. So, kahit antok na antok, pero pagdating sa tulugan, sa higaan, parang lumala yung matanggal yung antok. Kasi siyempre, cellphone. So, kailangan kang parang nawala yung kung antok na antok ka, pero pagdating sa nawala yung antok, nalipasan ng antok. So, yun, may lang doon, may nakikita akong babae yun. Na-inspire lang ako sa kanya kasi ang galing magsalita. Sabi niya mag-how. So, nag-how lang ako doon. So, yun sa previous company. Ang pangalan nun is kalimutan ko pangalan nun. Basta, isa siya sa yung princess ang tinatawag doon. So, kanina naalala ko yun, hindi ko na naalala. So, yun basta siya yun ang dahilan. Pero, biglang yung cellphone ko na-block. Kaya, hindi ko rin naalala yung parang, hindi ko na-memorize yung pangalan niya, pero yung products niya, same sa dala kong products. Galing nung hindi pa ako nag-abroad, dala ko sa abroad yung sabon na yun, kapariha. So, hinanap ko yung may-ari ng sabon kasi sa accommodation ko yung nabili. So, nagtanong ako kung saan yun, saan ko sa matatagpuan. So, ayan, paibay-bas ang Facebook kasi hindi ko pa alam dati na kapag networking ka pala, kapag onliner ka, maiba-iba talaga ang Facebook mo kasi yung pagpo-prospect na pala yung dati, nabablock na siya. Kasi nangyari yun sa akin. So, ayun, sa madaling salita, pinakilala niya ako sa isa sa mentor dito sa Pilipinas. So, sabi ko, yung parang, siyempre, hindi ko sa kilala eh. Pinapakilala niya ako hanggang ngayon, sobrang bait yun, si Hasna Abdullah. So, doon niya ako pinapakilala, kay Mitra Hasna Abdullah. So, ayun, pero good news kasi nawala din siya. Buti na lang, pinakilala na kay Amintor Hasna. So yun, yung dati, di kasi ako marunong sa cellphone eh. Yung gumawa nga ng account ko is yung kaibigan ko. Nung na-hack yung cellphone ko, yung account. Tapos bumili yung amo ko ng bagong cellphone. Anak na amo ko ang gumawa ng Facebook kasi hindi talaga ako marunong yan. So, ayun, ang doon, nagawa ko lang is, hindi ko sa lagi nakakausap si mentor. Lang niya ako, ini-enroll sa academy. Ayun doon ko na naintindihan kung ano ba talaga. So,
minsan pumapasok ako sa Zoom pag wala yung amo ko kasi sobrang hindi naman sa maigpit pero siyempre maramdaman mo siya kasi daming trabaho. So yun, tawag dito, doon ko naintindihan na kailangan palang wag nang patagalin, kailangan magpa-member. So nung time na yun, wala akong sahod. Magdalawang buwan na wala akong sahod. So, mga siguro mga 3 months, nagreklamo na talaga ako. Bakit wala akong sahod? So ayan, may problema daw sila. So sinahuran ako isang buwan lang. So, ang ginawa ko, hindi ako sumali kaagad. Ang pinsan ko kasi, sabi niya, sumali daw ako kasi, halimbawa 10,000, magiging 15,000 daw after 15 days. So, siyempre, sabi ko, madali lang, mabilis lang. Siyempre, mukha akong pera. Yung gano'n na, ko na mas siya. So, siyempre, tiwala ako kasi pinsan ko yun, nasa Hong Kong siya. So, good news, wala pang isang linggo, wala na yung sinasabi ng company. Wala na, GC andyan, pero yung may-ari, hinahanap. Yun pala, ginamit lang yung company na ginamit nilang pala nila yung scammer pala yun. So, ayun, sabi ko sayang sana sinali ko na lang yun. Pero siyempre, hindi ako hindi talaga ako, gumawa talaga ako ng paraan. Meron akong kaibigan, siyempre walang magpapautang sa akin siyempre malayo na ako sa Pilipinas. So kaibigan ko, ginamit kong kaibigan, naging comiker. So tinulungan niya ako, kaya ayun, nakapag-account ako na, member na ako doon. Dahil lang sa utang. Siyempre, gumawa ako ng paraan kasi dami ko na napagdaanan. So, ginawa ko na talaga itong parang, siyempre parang na-inspired talaga ako doon sa At naalala ko na si Tanya pala yun sa previous company. Si Tanya Morales pala yun, nakausap ko. Tanya Morales. Siya yun, sa previous company. Tapos, ang ginawa lang niya is voice message lang, ako chat. Yun lang namin communication dati. Pero sayang kasi na-hack yung ko. Basta yung cellphone ko biglang nag-blackout. So hindi ko siya maalala So ayun lang talagang products na ko. So ayun. So naman din kasi okay naman din yung ko si kay Mentor Tapos doon ko nakilala sila Mentor Patrick. Sa online lang, hindi ko basta nakilala ko lang sila. Booking nila, siyempre sa Zoom. Ko sila dati, na-inspire ako sa kanila. Kasi may mga sasakyan, di ba? Na-inspired ako lalo na sa isa sa may-ari ng company si Mentor JL Laguno. So yun po pinaka talaga. Siya talaga minano ko na kapag may kausap ako, kasi wala talaga akong time, hanggang prospect lang ako. So, yung about sa yung kailangan, di ba sabi, aralin yung business, basic. So, ang pinakauna ko talaga ang inaral is 5 fingers. So, dati, kasi search na ako kasi walang time, nagsi-search na ako. So, ang nasundan kong 5 fingers yung, kay Mentor, yung Garati, Cheryl Di Malanta. So, yun ang ko, doon talaga ako ng-focus. Doon ko natutunan paano gawin ang 5 fingers. So, sa madaling salita, ang hirap, isabay yung itong business sa trabaho. So, yun, naintindihan ko na kailangan pala mag-multiple accounts. So, good news, may purpose pala bakit hindi ako nasahuran agad-agad ng amo ko kasi dahil nagreklamo na talaga ako sa inutusan ko yung kapatid ko na ireklamo niya ako kasi mahigit 5 months na wala akong sahod. So, ayan, naman din, biglang tinawag ko ng amo ko, galit na galit. Kasi bakit ako nagsumbong? Hindi ba daw ako nasahuran? So, sumagot ako na nasahuran naman, pero 1 month lang. Isipin yun, 5 months plus 2 months, so 7 months, wala akong sahod. So yun, nasahuran nila ako paunti-unti. So yun, nakapag-multiple accounts ako. So, kasi naintindihan ko kung bakit wala akong mag-multiple accounts kasi hindi ko talaga magawa kasi dapat daw referral, magbigay ng mga kausap. Ang nakuha ko ng kausap Pilipinas, wala namang pira, di ba? So, so, marami sa OFW, kasi lang pag mag-call sila, hindi na ako pwedeng sumagot kasi andyan yung amo ko, maririnig ako. Chatting lang talaga. So, ayan, multiple accounts, nagulat ako kasi kahit andyan amo ko, pag sinabing Zoom,
pumapasok talaga ako. Kahit itatago ko yun sa kabinet pag andyan yung amo ko. Pag dumadaan ako, biglang natawag yung pangalan ko. Nagtanong ako kay Minto, Minto, bakit natawag yung pangalan ko? Sabi na, siyempre absence kasi at add account ka. O yun, hindi ko kasi maintindihan eh. Yun lang, basta masaya na ako doon. Parang part na ako doon. So ayan, hanggang na-recommend na sabi, absence, baka may anak ka dyan. Pupuada ako ng marketer. Sabi ko, ano yung marketer? Yun nga daw, kailangan maglabas ng pera, support, pang-support kasi hindi daw pwede na hanggang account lang ako. So, ang ginawa kong marketer is anak ko, isa sa anak ko. Ang hirap pa ngayon dati kasi hindi kami away-bati kami dati kasi siyempre maliit pa lang sila. Naiwanan ko na sila. So, hindi kami masyadong close. Pero at least pag sinabing ma, siyempre, masarap sa pakiramdam yun pag bilang mama. Pag tinawag kang sa anak mong mama. So ayun, siya yung inano ko, sinusubukan ko na, gusto mo bang ganito, ganyan. So sinisindan ko siya dati ng mga videos. Ito, panoorin mo, yung dati si Gascon, yung mga dati, kung sino yung dati. Sinisindan ko siya dati. So yun, inspired siguro siya. Tapos, binasa ko pa sa academy, hindi ko alam kung pwede ba. Basta sabi daw, kung sinong pwede ipasok, pinasok ko siya. Sumagot naman din. So, sabi ko, ito na lang. So, inano ko siyang gawin kong marketer. So, siya yung anak ko, si J. Michael Tawakan. Siya yung anak ko. So, syempre, masaya kasi pagdating sa airport, masaya pala pag marketer sinusundo ng sasakyan. O sinundo sa ni Mentor Patrick, sabi ko, wow, buti pa sila. Nakasama na nila anak ko, ako wala, hindi ko pa nakasama. Yung inggit ako dati, kahit kay Mentor Job. Buti ka pa Mentor, nakasama ko na siya, ako hindi pa. Hindi pa. Tapos, yun ang dahilan bakit ako nakapag-for good dahil sa kanya. Hindi ba ngayon agad-agad niya naintindihan kasi siyempre, iba yung niya eh. Pero hanggat siyempre ulit-ulit sinusuportahan ko siya hanggang yung buong sahod ko, pinadala pa talaga kay Mentor Jam. Bahala na sila kung anong gagawin, basta tumuloy lang siya. So hanggang katagalan naintindihan niya. And then, ayun, yun ang dahilan bakit ako nagpag-for good dahil sa kanya. Kasi dalawa yung ginawa kong marketer, Alip and Right, kaso lang yung isa babae. Nung hindi na okay yung previous company, umuwi siya. So, anak ko na lang ang naiwan, natira. So, ayun, dun sa abroad, gusto kong mag-extend. Kasi ang ko talaga, magdagdag pa talaga ako ng marketer. Pero, ang sabi ng mentor ko, mag-ipon ka na lang muna. Kasi hindi ko alam na mahirap pa maghanap ng marketer o hindi ko alam. Basta sabi niya mag-ipon. So, nagkataon din naman yung driver ng amo ko umuwi Indonesia. Pagbalik may dalang Indonesian. So, siyempre yung amo ko, yun talaga ang gusto niyang katulong. Indonesian, sabi niya, bigla siyang sabi na nalungkot kasi nagustuhan na nila ako. O dati, pinapangarap nila kasi mula maliit pa anak nila, dumami na lang anak nila, Indonesia talaga yung katulong nila. Hindi sila kumuha ng iba. Nagkataon na kumuha sila ng Pinay kasi nababa na yung Indonesia. So yun, dumating yung yung Indonesian. So sabi ko, ito na siguro time na to na kailangan ko na palang umuwi. So yun, tinuturuan, parang hindi pa nila nagustuhan yung kapalit ko. Pero inano ko talaga, pinilit kong turuan siya para matuto. Tapos ang tanong, what if may masamang mangyari sa akin? Ano daw gagawin niya? Sabi ko, bakit? Wala ka bang agency? Wala daw kasi bawal nga daw. Ano lang siya, parang direct. Yun sabi ko. Yun, tinuturuan ko talaga siya anong gagawin para magustuhan siya. So yun, hindi na ako nagpapigil. Nagpaano na talaga ako sa amo ko na kailangan ko nang umuwi. So bago nga nangyari doon na dumaan pa yung yung papa ko nagkasakit. So doon sobrang sakit kasi wala kang maitulong eh. Kasi nandito na nasa umpisahan ko na itong ganitong yung sahod ko nahati kasi
sa business at sa family ko. So, pagdating dun sa kay Papa, siyempre malaking halaga yung kailangan. So, okay naman yun kasi may dalawa akong kapatid na sa Hong Kong, ang isa na sa Dubai. Tapos yung isa kong kapatid, okay naman din yung hanap buhay niya. So, sila yung hindi na nila ako yung istorbo. Pero siyempre bilang anak, kailangan ko din yung bigay. So, yun, hanggang hanggang hindi sa nagtagal, namatay nga. Sabi ko, yes, malapit ko nang makasama si Papa. Kasi halos 20th century, isipin mo, 20 years, hindi mo nakasama si Papa. Hindi mo nakikita. Sabi ko, makawin na ako. Pero siyempre, yun nga, hanggang doon lang. Pero, before siya nawala, 2 days ago, piniro ko siya. Sabi ko, paano ginawa mo dyan? Kasi nasa hospital siya eh. Sabi niya, pero tumawa, sabi niya, Ping, kasi malaya ko, kung okay ka na dyan, umuwi ka na, para makasama mo ng mga anak mo. So doon, galit na galit ako sa amo ko kasi gusto kong umuwi. Pero ayaw, hindi pwede kasi panahon kasi na sa pandemic. Kahit anong gawin ko, hindi talaga pwede. Kasi wala akong vaccine. So ayan. So, naintindihan ko, sabi ko, oo nga bakit ako uwi? Wala na akong pera, anong gagawin ko? Bakit lalo akong mahirapan? So ayun, doon na ako na lumakas yung loob ko na naalala ko yung sinabi ng Papa ko na bilisan ko para makasama ko yung mga anak ko. So ayun lang, yun ang dahilan na, o nga naman, bakit kailangan malungkot? Kasi siyempre, sabi ko, malulungkot pa ba ako? Sa tagal ko na hindi ko nga nakikita, nakasama. Itulo ko na kasi meron pa mga nag-aantay sa akin. Yun ang ko mindset. So, yun, sa madaling salita, napag-for good ako. So, sobrang saya. Kasi siyempre, sinundo ako ng anak ko, kasama yung mga anak ko downline. So, dati, akala ko, nung nakita ko siya, akala ko mayakap ko, yung bang mabuhat. So, sobrang laki na pala ang taba. Tapos, siyempre, malit pa rin. Pagkausap ko siya, kasi wala pa kasing cellphone dati. Pagkausap ko, mama, panging pera, gano'n lang, tapos sabay takbo, laro. Yun lang talaga. And then, wala. So, yun, sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam kasi yung dati nakikita mo si Mentor Jam, nakikita mo na kaharap, nakakamayan mo, nakahag mo, nakakasama kahit saan ng banding. Si Mentor Patrick, so ayan, isa sa nagagay sa amin. Lalo na kay Mentor JL, na sobrang hands-on sa amin na kapag hindi ka marunong, kailangan matuto ka paano gawin itong negosyo. Hindi pwedeng hindi mo alam. Ganun siya hands-on sa amin. So ayan, bakit andito ako ngayon? Bakit andito ako sa States? Pinapangarap ko lang naman to. Pero nangyari. Dahil sa family. Dahil sa kanila, kasi ako, sino ba ako? Diba ang tanda ko na, paano ako magpuyat? Oo, andun, sumabay ko sa kanila. Kung ano yung routine, andun ako kasama ko, pero yung hataw, yung galing, yung lakas, gaano ko pindot lang nga ng computer ng tagal ko. So, hindi ako marunong, sabi ko nga, hindi ako marunong dati sa cellphone, what if sa computer? So, tagal kong natutunan yun. So, yun lang, siyempre, bilang ganito pala, hindi ko pa naintindihan dati na kailangan pala walang pamilya pagdating sa business, pagdating sa banding, pero pagdating sa business. So sa katagalan doon ko natutunan na ang galing pala ng anak ko. Kaya pala lumaki yung grupo na kasi ganun pala sa Kanson. Ganun pala siya hindi naman sa maigpit, ganun sa sa grupo na kahit magpaalam lang, bibili ng gamot, kailangan magpaalam. Siyempre, what if may mangyaring masama sa labas, hindi niya alam. Ganun pala. Na ako dati lumalabas-labas na ako, may bibili ako sa labas. Yung pala, kailangan ko magpaalam. So, yun, ganun pala. Tagal ko naintindihan na ganun pala yun. Pag magpalaki ng grupo, na hindi porkit mama kita, ganun ang gagawin mo. Kasi makikita ka sa mga downlines ko, ganun. So, yun, sa kataya naintindihan ko yun. So, yun, ganun siya handle sa bakit lumaki yung grupo niya. So, siyempre, downlines ko sila. Masarap, lagi silang nasa, na-awardan. So, normal po yun sa akin din na isa din ako dito sa akyat na dati hindi ko talaga ito pinapangarap. Mapangarap ako, pero hindi naman ganito. Dati yung sahod ko sa abroad, 5 buwan ko sa abroad nasahod, 1 buwan ko lang dito. Isipin mo yun.
Isang direct lang naman yata yun sa akin. Ilang accounts lang, tapos ganito ang ano ko, income ko, di ba? Na hindi ko to inasahan, na ganito pala na, sabi nila, darating sa time plus out ka. Ano plus out? Yung mga ganun. So yun pala, pag sobra-sobra na, no choice. Siyempre, kailangan mawardan ninyo sa mga downlines. So siyempre, kailangan mas priority sila. So yun, so sobrang salamat ko sa mga marketers na sobrang, ano talaga sila, yung bang, ano yung routine, sinusunod, hataw, pag sinabing hataw, pag inantok, gawa ka ng paraan, hindi yung pa-pitiks-pitiks lang. Kailangan makikita ka sa CCTV. Sobrang ano naman ano ko kasi kahit CCTV na ano pa niya, nasaan ang mga tao dyan. Di ba? So, malalaman talaga niya. So, wala talagang mag-ano na mag-yusi-yusi, matagal. Wala, isa-isahan lang, hindi pwedeng sabay-sabay. So, ano lang, thankful ako sa grupo sa Splash Family kasi hanggang ngayon, palaki siya. So, ayan, tawag ito, kailangan mo lang talagang magpadami. So, bilang baguhan, andito na kayo sa Tawi Debate, huwag na kayo mag-isip pa kung ano-ano, kung ano yung nasa labas. Kung fourth na nahirapan kayo din normal, kasi pangarap, kung gusto ninyong maabot yung pangarap, andun yung sacrifice. Kung ano yung routine, kung anong inano ng upline, thankful kayo kapag may upline kayo. May mentor, may coach, yung iba nga wala, sariling sikap, pero siyempre naintindihan nila to, na gaano kaganda kapag ikaw, meron kang left and right na sobrang naintindihan, nakatuwang mo, yun lang ang ano mo, na meron kang left and right, so dyan pa lang, may katuwang ka na, hindi ka na mahirapan. Amin mo naman yung marami, pero parang wala lang, decoration lang, hindi mo katuwang. Dapat meron kang katuwang left and right. So, lalo na ngayon, sobrang ganda ng sistema. Sumunod lang po tayo. Kung pangarap, kung talaga natin, ano yung mga distraction sa labas, kung talagang mahal natin yung pamilya, ituloy nyo na dito, sipagan. Alam kong malupit kayo, masipag. Masipagan nyo pa. Promise. Kasi, yung iba nga, dito, sa mga downlines ko, sabi nga nila, ayaw kumain. Yung iba nagreklamo kasi hindi daw nakakain. Yung iba ayaw kumain kasi ayaw nilang antukin. So kasi ibig sabihin, gustong-gusto nila na makasabay, gustong-gusto na inspired sila. Meron na ako isang downline na pwede bang tanggalin sa akin yung support? Isipin mo, 3 months pa lang patanggalin sa kanya support kasi gusto talaga daw niya maramdaman, gusto niya yung ibigay, kung gaano, ma-pressure daw siya. So kailangan talaga natin ma-pressure bilang baguhan, lalo na sa hindi bago. So ano lang, maging humble lang. Hindi pwedeng, hindi porkit matagal na, kailangan pa rin na what if yung mga bago is, kasi ngayon ang mga kumikita is mga bago. Parang napapansin ko mga bago kasi madaling maturuan. So yun, wag lang tayong makampante, sipagan. Ang talagang nandito na tayo, tawag ito, kailangan may vision din. Kasi aanin naman natin hataw ng hataw, wala tayong goal. Kailangan may goal tayo, magpa-planning, and then dapat actionan. Actionan na hindi yung one basic talaga, kailangan masunod yun eh. Kailangan hindi naman, kung wala kang mag-close deal, dapat may na-planning ka. May referral, huwag baliwalain ng referral kasi minsan, yung nagbigay sa'yo ng referral, yun pa ang nawawala. Ang nawang-stay is ang referral. So yun, hatawin lang, huwag na kayong huwag na sipagan, huwag nang mag-isip kung ano-ano kasi andito na talaga. Lalo na sa mga FW, huwag na kayong ngayon, maraming mga bagong company. Bakit pa tayo mag-entertain sa iba? Focus na dito. Kailangan straight, same lang naman eh. Bakit yung mga nasa ibang company bumabalik pa rin dito? Kasi hindi sila nakafocus, hindi sila kontento. Dapat ituloy na nila, dito na. So, ayan, parang hindi ko na kung saan ako napunta. Tawag nyo lang, huwag kayong kailangan ma-pressure kayo. I-challenge yung nyo, sarili. Na kailangan, meron talaga kayong magawa. Meron at alam kong magaling kayo. So, yun lang naman. Thank you and God bless you.